Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbabloggs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Nagtuturo din po kami tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-likes, yung mga simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig kayo sa ginagawa kong pag-tutorial and pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bago ko po umpisan pag-tutorial ko, maraming salamat nga po sa mga new subscriber, new viewer, all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po pong mag-grow. At marami po natin matulungan na mahirap natin kababayan sa mga libreng gamutan. Sa paligid ng bahay nila, mayroon po sila nakukuha na mga libre na halamang gamot na natural sa tulong po ng channel na to. Ang i-store ko po ngayon, anong nga po makukuha ninyo kapag kayo ay naglalangoy sa baha. Yan po yung topics natin ngayon. Anong makukuha mo kapag naglalangoy ka sa baha? Anong mga sakit at anong mga sakit pang pwede mong maranasan o matamasa or ma-encounter kapag naglangoy ka sa baha, lalo kung may sakit ka sa skin diseases. Tips number 1, pwede mo makuha sa pagligo sa tubig na baha, yung sa leptospirosis. Ano ba ang leptospirosis? Nandyan yung mga ihi ng daga, tayo ng daga, at iba pa mga ihi ng hayop, kagaya na aso, pusa, baka, and aso, ihi ng tao, dumi ng tao, basura, mga katas ng palengke na duman, daloy lahat ng mga dumi sa palengke, doon na sa mga katas ng piggery, katas ng ano pa mang uri ng factory na yung mga katas ay naiipon doon sa ilog. Tapos din kapag nagligo kayo doon, nandun na lahat yung ihi ng daga, ihi ng pusa, tao, aso, baka, kalabaw, ano pa mga uri ng hayop, mga uri ng mga dumi. Nako, mag-ingat po kayo. Iba't ibang uri ang makukuha ninyong sakit dyan. Yun nga po yung tips number 1, leptospirosis. Talagang matindi yan pag na leptospirosis ka. Malaki ang gagastusin mo. Yung mga anak po natin na matigas ang ulo, pakisabihan na lang po ninyo kapag naglalangoy sa ganyan. Kasi kung wala tayong pera, magkasakit pa yung ating pamilya. Dublidago po o times to yung sakit ng mararamdam natin. Saka yung sakit ng bulsa. May gina po yung nag-iingat na papalanan sila na huwag maligo sa baha kapag tag-ulan at iba't ibang uring dumi ang kahalo ng baha. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, pwede kang makakuha dyan ng buni. Alam mo, dyan nakukuha din yung mga buni. Alam mo, ano ba ang buni? Ang buni ay yung sobrang kati niya, lalo na kapag gabi. Tapos pag medyo basa-basa yung balat mo, napakakati niya ang buni. Dyan nakukuha din sa maduming tubig ang buni. Ako nagsasabi sa inyo. Yan, hindi ka papatulogin yan hanggat hindi mo nagagamot yung buni. Yan ay mapula tapos may kaunting butol siya. Tapos may maputi-puti. Kapag hindi mo yan nagamot, lalong dadami yan. Ang gamot yan ay garlic. Kapag may buni kayo, agahan na ninyo, gamutin nyo ng garlic. Kumuha kayo ng isang prasong garlic o isang botel. Balatan ninyo, tapos i-slice ninyo sa dulo. Pag na-slice nyo sa dulo, siyempre may gayat yan. Ikuskus ninyo doon sa buni na, example, sa kamay. Ikuskus ninyo dandahan. Huwag nyo namang lakasan. Dandahan lang yung pag-kuskus para hindi siya magasgas masyado. Dandahan siya. Ito po, paalala, habang kinukuskus mong buni, lalo siyang kumakati. Alam nyo bakit kaya kumakati siya? Ang ibig sabihin, mayroon siyang bakterya doon sa loob ng laman ng balat ninyo. Kaya kapag kinakaskas mo ng kinukuskus mo ng garlic, lalo siyang kumakati, lumalaban siya doon sa garlic. Kaya yung garlic, pang anti-bacteria po yung garlic. Dahan-dahan lang po, soak, pag-kuskus ninyo. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, pwede mo makuha sa tubig baha, alipunga. Alam mo ba ang alipunga? Yung paa mo mabubutas-butas yan kapag tag-ulan, lalo kung nakapaka. Lulusong ka doon sa baha, kahit hindi sa baha. Example, meron na isang lugar na malalim, tapos hindi agad siya na bumababa yung tubig. Tapos meron din umihi na kalabaw, may umihi doon na tao, may umihi na aso, may umihi na daga.
tapos lumusong ka doon, nakapaa ka, pwede ka magkaroon ng alipunga. Ang alipunga, mabubutas-butas yung paa mo, tapos babaho yan, tapos sobrang kati. Tuwing gabi, kakamutin mo yan, sobrang kati, kamot ka ng kamot. Hindi ka papatulugin yan, yung alipunga, hanggat kumakati. Ang kailangan dyan, kapag may alipunga ka, bago pa lang, di ba, nakita mo, butas-butas yung, anong tawag dito, yung balat mo, butas-butas. Magpakulo ka ng tubig, lagyan mo ng 3 kutsarang asin, mga 5 baso na tubig, pakuluin mo na 3 to 5 minutes kasama yung 3 kutsara na asin o sea salt, boiling water. Then pag kumulo na sa 3 to 5 minutes, patayin mo ng apoy, tapos palamigin mo. Tapos pag medyo maligam-gam, kaya ng balat mo, warm water, ibabad mo na yung paa mo na may alipunga. Masarap yan. Mararamdaman mo yun, makati, lumalaban yung bakterya niya. Normal lang po yan na kumakati yung alipunga ninyo kapag binabad niyo sa maligam-gam na tubig na may asin. Yan po yung panggamot dyan, number 1. Kapag wala kayong pambili ng gamot sa alipunga, yun nga, pakuluin ninyo 3 to 5 minutes sa tubig, lagyan niyo ng 3 kutsarang asin. Then di ba nababad, pakuluin niyo, ibabad niyo ng 5 to 10 minutes yung paa ninyo na may alipunga. Masarap yan, kakati yan, normal lang pong kumating kasi lumalaban nga yung bakterya dun sa asin, tapos warm water. Huwag ninyo po ibababad yung paa ninyo sa bagong ahon saka kalan na tubig, baka maaksidente kayo. Yung maligam-gam, warm water po ninyo ibababad yung paa ninyo. Yan po yung paa ninyo para hindi kayo maaksidente. Then pagkapag nababad mo ng 5 to 10 minutes yung paa mo, tanggalin mo na doon sa pinagbabaran mo na tubig, tapon mo ang tubig, tapos patuyuin mo yung paa mo. Then kapag may alcohol sa inyo, punasan mo na alcohol yung parte na may alipunga. Yan po, pampatayan sa bakterya. Alcohol, tapos warm water na binabad na, tapos may asin. Yan po yung, ano ba tips natin ba? Tips number 3. Tips number 3, yan. Tips number 4, pwede kang magkasakit pa sa balat kapag nagbabad ka sa tubig baha. Yung yung may mga magkaroon ka ng, ano tawag dito, yung halas ba? Halas. Alam mo yung halas, yung tumutubo ng butol, allergy. Sa kanya, halas. Sa pag pinaganda mo, allergy. Pero pag yun sa mahihirap, ang tawag yan, halas. Ma-allergy ka sa mga madumi na yung may mga ihi ng basura, ihi na tao, ihi ng hayop, tapos naglangoy, lalo na yung bata, nako, magkakaroon ka ng allergy dyan or halas. Iwasan po ninyo kasi iba't ibang uri ng sakit ang makukuha ninyo kapag kayo nga naglangoy sa tubig baha. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, kung may sugat ka tapos naligo ka sa baha, diba madumi ang tubig ng baha, may infection po ang sugat mo. Yan po yung para sabihin ko sa inyo. Ang tubig po ay gamot sa sugat, yung malinis sa tubig. Pero yung madumi na tubig, hindi yan gamot sa sugat. Lalo ka may infection yan. Isipin mo, imagine po makikita mo yung basura, di ba? Iba't ibang basura, mabaho yan, amoy bulok. Excuse sa nakain, sa nanonood din. Amoy bulok, mabaho. May mga bulok pa na hayop, bulok na basura, ano pa mga bulok. Tapos may ihi ng tao, ihi ng hayop, mga dumi ng pakpuri, natatapon yung iba dun. Tapos may mga kalawang pa, diba? Isipin mo, napakadumi. Tapos may sugat ka, bagong ihi yung sugat mo, maglangoy ka, anong mangyayari sa'yo, diba? May infection ka, delikado po infection, may namamatay kapag na-infection ka. Yan po yung tips number 5. Sa mga bata po, sa mga magulang po, gabayan po ninyo yung mga anak ninyo para hindi po magdubli yung sakit ng ulo ninyo kapag naglangoy sila sa baha. Lalo na kung walang pera po tayo, isa lang alam po natin yung kaligtasan ng anak natin.
Ganon din po naman tayo, kung matigas ang ulo natin, isa na nga lang yung kaligtasan ninyo, yung mga tinips ko sa inyo na bawal maligo sa baha. Nandiyan yung iba't ibang uri ng sakit na makukuha mo, pwede kang ma-infection, etc. Ano pa man na nasabi ko kanina, tapusin yung video, panoorin hanggang sa una, hanggang sa huli, para nakatulong po ako sa inyo. Okay? Hanggang dito lang po yung tips number 5 po para sa naliligo sa baha. Ano makukuha mong sakit, ano ang dapat mong gawin, ano ang dapat mong igamot. Okay? Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa Bagos channel ko, paki-subscribe po. Sa hindi pa po nakaka-likes, paki-likes po. Sa mga hindi pa po nakaka-share, gusto po niyo ginagawa ko, paki-share na lang po sa friends and family. Thank you for watching. I'm Rendy TV. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat ngayong panahon ng tagulan. Maraming salamat po sa inyong support.